Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, Abril 24 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Ginelle Baclaay kagkaron sa mga pangulong dinalan. 1.4 billion pesos ng supplemental budget sang city government ginaprubahan sang City Council. Halitan sa sunog sa barangay Kasing-Kasing Mulo naglabot sa 420,000 pesos suno sa BFP. Tagtagan na isang rice subsidy sa Iloilo City Government gikan sa LGSF. Igalunsar, isa kagatos ka barangay sa syudad, inisyal nga mangin benepisyaryo. Iloilo Provincial Government ginlunsar ang Prime Helpline agud mapasanyog ang kampanya sa mental health sa probinsya sang Iloilo. Top 2 most wanted person sa Pampanga nadakpan sa Iloilo. Hearing sang Election Registration Board sang Comelec Iloilo City nagapadayon. Kag PDRRMO Antique ginahandaan ang epekto sang El Nino phenomenon. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 1.4 billion pesos nga supplemental budget sang Iloilo City Government ginaprubahan sang City Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Eme Rose Santiagudo. Ginaprubahan sang Iloilo City Council ang supplemental budget number 1 nga nagabalor 1.4 billion pesos para sa social services, infrastructure projects, kag pagpatuman sang salary standardization law sa Iloilo City Hall. Sunod kay Iloilo City Budget Officer Vimanil Caporso, ang pondo halin sa savings sa surplus ng syudad sa mga proyekto kag programa nga ginapatuman sa mga tinlaikdan nga tuig. Matapos nila gin-review ang mga appropriations ng syudad sa 2018 tugtog 2024, nakitaan ang mga surplus o kung savings. Nalakip sa supplemental budget ang 30 million pesos nga ginpahin sa syudad nga fuel subsidy para sa mga drivers kag operators ng public utility vehicles o kung PUVs sa tunga sang tensyon sa Middle East. Maupod man sa supplemental budget ang 40 million pesos nga cash for work programs kag aid to individuals in crisis situation kupod ang iban pa nga social services kag livelihood assistance para sa mga sektor nga apektado sa energy emergency. Lakipan sa pondo amo ang 210 million pesos para sa nagkalaynay nga infrastructure projects nga ginalakipan sa mga konstruksyon sang dalan, tulay, footwalks, drainage, kag multi-purpose hall base sa ginsubmit nga prioridad sa mga kabaranggayan, kag 40 million pesos para sa development sang Batiano Village, kag 10 million pesos para sa pagbakal sang duta para sa mga informal settlers, samtang ginpondohan man ang sewage treatment sang Uswag residences. May ginbutang man nga pondo para sa salary increase sa mga empleyado sa syudad bilang pagsunod sa salary standardization law. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot naging panginwala ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga may-ara sila sang trolls nga nagadepensa sa Iloilo City Government sa tunga sang kontrobersiya sang mga bulantero
Sa ginpatigayon nga press con sang alkalde kahapon nga adlaw ginpahayag sini nga confident siya nga hindi gikan sa ila kampo ang mga naga-comment nga trolls kag mga Facebook pages nga nagatuhaw nga nagadayaw sa public market sa syudad. Suno sa alkalde, organic ang mga comments nga nagadepensa sa public markets. Ginpahayag niya nga mismo ang mga market vendors na nagka-comment sa mga social media pages. Nanindugan siya nga ang rehabilitasyon sa merkado publiko sa syudad kaangay man sang iban nga merkado sa pungsod kung sa diin palareho lang ang market code ang ila ginapatuman. Ginakabig niya man nga ini ang isa sa pinakamadinalagon nga rehabilitasyon sang public market. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 420,000 pesos ang kalitan sang sunog nga nagluntad sa barangay Kasing-Kasing, Molo, Iloilo City kapon nga adlaw. Suno sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, paagi kay Chief Investigator SFO2 Denmark Makoko. Nagalin ang sunog sa balay ni Eli Bronyola. Ginbululigan sa mga bumbero, fire volunteers kag mga residente ang pagpalong sang sunog. Sa nagluntad nga insidente, 17 ka mga puluyan ang nagkarasunog, 3 ang pilason. Kag sa karon, padayon na investigasyon sang BFP Iloilo City sa kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Radyo Pilipinas News. Igalunsar subong adlaw ang tagtaganay sang rice subsidy sa Iloilo City Government gikan sa Local Government Support Fund. Suno kay Mayor Rice Atreñas, may nakuha ang syudad nga 72 million pesos gikan sa LGSF nga gamiton para sa tagtaganay sang rice subsidy. Ginpahayag sa alkalde nga may 100 ka barangay ang inisyal nga benepisyaryo sang rice subsidy. Dugang panya nga ginlakip ini sa ginaprubahan nga supplemental budget sang City Council sang Miyerkules. Magluwas sa rice subsidy, lakip man sa punduhan sang LGSF ang pila ka mga infrastructure projects nga ginatumod sang syudad nga prioridad ka nga isang drainage system kag road networks. Nagpasalamat naman siya sa national government sa paghatag sang dugang nga pondo. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government ginlunsar ang Prime Helpline agud mapasanyog ang kampanya sa mental health sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Agud mapasanyog pa ang kampanya kag proteksyon sa mental health sa mga pumuloy sa probinsya sang Iloilo. Ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang Prime Helpline nga mahimo madangpan sa mga pamatan-on nga nagapangatubang sang mental health problem. Paagi sa 24/7 Prime Health Helpline nga ginasapdag sang PSWDO, makahatag sang giya kag rekomendasyon sa mga concern kasubong sa pagtanyag sang psychological first aid sa isa ka tawo, pamilya o kon komunidad nga nag-eksperyensya sang krisis. Pagpahamtang sang child-friendly spaces kag paghatag sang psychological aid sa mga apektado sang trahedya, kalamidad, personal nga problema, paghiwat sang capacity building, ayuda kasubong sang AX, referral services kag madamo pa. Sa mensahe ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas nga nag-abi-abi sa mga tumalambong, ginpahayag niya nga bagi sa kolaborasyon sang tanan, lakip ang mga barangay officials, teen center coordinators, MSWDO, MHO kag iban pa nga miyembro sang Task Force Pag-asa mapasanyog ang kampanya sa mental health kag madres ang pagpanghangkat psikolohikal kag emosyonal nga mga problema. Ang Prime Helpline launching ang gitambungan sa mga partner institutions sang probinsya. Sa mga luyag mag-avail sang serbisyo sang Prime Helpline, mahimo makigangot sa numero nga 0968855097 o kung mag-email sa primeiloilo@gmail.com. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa probinsya ng Pampanga sa barangay Ubudan, Alimujan, Iloilo. Ang suspect yung kilaki alias Joe, 40 anyos, kag residente sa barangay Ubudan, Alimujan, Iloilo. Sexual assault ang kaso nga ginapangatubang sa suspect. Nagagwa sa investigasyon nga nag-ubra sadto ang suspect bilang air conditioning technician sa Angeles City, Pampanga sa tuig 2024. Kag ginaaligar dito niya ginhimo ang krimen. Ang operasyon ginpatigayon sang Liganes Municipal Police Station Regional Intelligence Unit 3 kag Angeles City Police Station 5. Radyo Pilipinas News. Nangin madinalago ng unang adlaw sang Election Registration Board hearing sang Comelec Iloilo City sa Office of the Election Officer sa Mabini Street, Iloilo City. Ang hearing ang ginpangunahan ni ERB Chairperson Attorney Pinky Givinay, tentativa kaupod ang mga ERB members ng sanday Miss Cherry Ampig, Local Civil Registrar sang Iloilo City, Dr. Maria Luz de los Reyes, Coast Division Superintendent sang Iloilo City,
Mr. Mor Espinosa nga nagtiglawas sa Office of the Congresswoman Julien Jamjam Baronda. Yara sa 11,835 ka mga applications sa ginpaidalom sa hearing, lakip ang mga new registration, transfer from foreign post to local, change of name, correction of entries, reactivation, application sa Register Anywhere program. Mayara naman sa 132 ka opposition sa applications nga gin-deliberate ang board. Temporaryo naman nga suspendido ang voters registration. Samtang inapatigayon ang ERB hearing subong nga semana kag magabalik ini sa Abril 28. Radyo Pilipinas News. PDRRMO Antique ginahandaan ang epekto sang El Nino phenomenon. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrechante. Nagapanghanda na ang Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posible mangin epekto sang El Nino phenomenon sa probinsya. Suno kay Mr. Broderick Tain, hepe sang PDRRMO, naghiwat na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang consultative meeting agud hambalan ang mga hazard nga matugas ang El Nino, lakip na ang water shortage, halit sa pananom ukon agrikultura, heat-related illnesses kag bushfire. Ginpakigbahin sang PDRRMO chief nga nagmapa na sila sa mga barangay nga posible maka-eksperyensya sang water shortage, sa diin natumod sang opisina nga kapin 216 ka barangay sa 11 ka banwa ang posible maapektuhan. Padayon man ang education campaign sang PDRRMO sa mga pumuluyo agud malikawan ang mga masakit nga matugas sang sobra nga init. Naibaluan nga sang Abril 22, ginpasaka na sang DOST Pag-asa ang El Nino alert bangod sang mataas nga chances ang pagdevelop sang El Nino sa mga masunod nga bulan tubtob sa unang nga bahin sang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ekonomiya sang Western Visayas nagsaka sang 6.4%. May fastest growth sa bilog nga pungsod suno sa PSA. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Nagsanyog pa ang ekonomiya sa Western Visayas ang tuig 2025 sang 6.4% nga nagabalor sang 683.44 billion pesos. Ang Western Visayas ang liwat nga nakaangkon sang fastest growing economy o kon pinakamataas nga growth rate sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Suno kay Philippine Statistics Authority kon PSA Regional Director ni Lida Amular, ini ang mas mataas sa growth rate nga nabalag sa rehiyon sang 2024 nga nagdangat lang sa 4.4%. Dugang pa ni Amular, nagsaka man ang economic performance sang tatlo ka major industry. Nagdangat sa 9.5% ang ginsaka sang agriculture, forestry and fishing, 4.3% ang ginsanyog sang industry, kag 6.3% ang gintaas sang services. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Western Visayas narapawan ang projected economic growth rate sa 2025 suno sa DepDev Region 6. Ahensya ginpanginbulahan ang mabaskog nga ekonomiya sang rehiyon. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Pawan sa Western Visayas ang projected economic growth rate sini sang 2025 nga nakabalhag sang 6.4%. Suno kay Department of Economy, Planning and Development kung DepDev 6 Regional Director Engineer Arresio Casing Jr. Ini ang mas mataas sa ilang ginapananaw nga 5% to 5.5% nga economic growth rate. Ginpanginbulahan ni Casing ang naging mabaskong ekonomiya sa rehiyon sa piyak sa mga global uncertainties kag domestic adjustment. Gindayo man ni Casing nga manubo nga unemployment rate sa rehiyon kag padayon nga pagbaskog sa agrikultura, turismo, human health and social services kag public administration. Nagalaom si Casing nga mapadayon ang tanan nga mga pagtinguha para magpadayon man ang pagsanyog sang ekonomiya sang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Miyembro sang Panay Bukidnon sa Lambunaw, Iloilo national winner sa giniwat nga Young Farmers Challenge sang Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Tuman ang kalipay ni Yarbas. George Saban, isa ka proud members ang Panay Bukidnon sa Lambunaw, Iloilo, matapos ginkilala bilang isa sa mga national winner sang Young Farmers Challenge kung YFC sa Department of Agriculture. Bit-bit ang istorya sang iya negosyo nga Banana Kingdom, nakipag-indis-indis si Saban sa food processing category, batok sa banpa nga mga pamatanon nga agripreneur sa pungsod para sa kayunan nga makapauli sang duga nga 300,000 pesos. Sa iya pagdaog, plano ni Saban nga pasangkaron pa ang iya negosyo paagi sa pagbakal sang duga nga mga makinarya kag kagamitan. Hando man niya nga makabulig sa mga mangunguma sa ila komunidad paagi sa pagbakal sa mas madamo pa nga saging kag paghatag sang trabaho. Samtang, nagpasalamat si Saban sa gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture kag sa opisina ni Senator Amy Marcos sa dako nga bulig nga dala sang programa para sa ilang nga mga pamatanon nga nagahandong nga maka-agri-negosyo. Ginkumbinsi man niya ang iban pa nga mga pamatanon ilabi na makatapos ang indigenous people sa IP community nga mag-intra sa YFC Season 6 kag magbulig sa pagpauswag sang agrikultura sang pungsod. Luwas kay Saban, 4 kiban pa nga representante sang Western Visayas ang gindeklarar nga national winner sa YFC Season 5. Rason nga nakuha sang rehiyon ang pinakamadamo nga daog sa sulod sang 3 kasulod-sulod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasumpa sa pwesto sa mga bagong cabinet officers para sa Regional Development and Security NTF-ELCAC Executive Committee members kag cluster heads. Kadungan sini ginhiwa tay kasyam nga NTF-ELCAC Executive Committee meeting sa Malacañang. Suno sa Presidential Communications Office sa Sinapo liwat tun-an sa mga opisyal ng mga estratehiya sa karon sang Communist Terrorist Group. Na istoryahan man ang estado sa Barangay Development Program nga ginaduso nga layi kag reintegration initiatives. Samtang antes ang nauna nga ginpasumpa sa pwesto si Mel Sinen Sarmiento bilang bago nga Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, talo sa nag-resign nga si Secretary Carlito Galvez Jr. Nahibaluan nga ginmanduan ni Sarmiento nga i-oversee ang comprehensive peace process sa Pilipinas kag giduso ang negosasyon para sa katawhayan kag suportahan ang rehabilitasyon kag social healing sa mga anay rebelde kag sang ila mga komunidad. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Tourism Office target nga ma-convert ang day visitor sa overnight tourist. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torrichante. Target sang Iloilo Provincial Tourism Office nga makambyo ang mataas nga numero sang day visitors sang probinsya nga mangin overnight tourist. Suno kay Provincial Tourism Officer Aulin Yusin sa programa Tukib, naglabot sa 4.8 million ang day visitors sang probinsya sang Iloilo sang 2025. Samtang 400,000 naman ang tourist arrival sini uko na mga bisita nga nagpabilin overnight sa Iloilo. Pahayag sang department head, dako ang mabulig sa ekonomiya sang probinsya kung magsaka man ang overnight tourist arrival sini, lakip na diri ang pagdamo sang trabaho para sa mga Ilonggo, pagtaas sang investment opportunities kag negosyo sa probinsya. Agud malabot ang handom, agresibo karon ng Tourism Office sa pagpabaskog sang turismo sa kabarangayan na nakalinya sa tourism mantra sang probinsya ang fun, foodie-friendly Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Parigusan ipari temporaryo nga sirado sa mga turista. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Hope Torrichante. Temporaryo nga sirado ang Parigusan Itpari, isa sa mga sikat nga atraksyon sa sitio San Juan, Barangay San Roque, Libertad, Antique. Sa anunsyo sang Northwest Panay Peninsula Natural Park, wala anay ginatugutan sa mga turista ang lugar bangod sang pagnubo sang level sang tubig dala sang nagapadayon nga dry season.
ang temporary closure tion man agod makapahuway ang lugar. Nagapaandam naman ang NP-PNP nga magapangatubang sa sanksyon kag penalidad ang mga madakpan nga nagalapas sa pagsulundan. Suno pa sa tagdumalahan, hulaton lang ang masunod nga anunsyo sa liwat nga pagbukas sang parigusan itpari. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dr. Chavez ginhingadlan nga masunod nga presidente sang Northern Iloilo State University. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Magapungko bilang masunod kag ikaduha nga presidente sang Northern Iloilo State University ug NISO si Dr. Rafi Chavez. Si Dr. Chavez ay nagaserbe nga campus administrator sang NISO Victorino Salcedo Campus sa Banwa sang Sara. Ang pagpahamtang kay Chavez bilang masunod na pinuno sang universidad ang ginsa publiko sang NISO Board of Regents pinaagi sa board secretary. Ang Board of Regents ang nagtipon para sa isa ka special board meeting sa CHED Central Office sang Abril 23 sa pagpanguna ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupes. Sa muman nga pagsinapol, formal nga ginaprubahan ang appointment ni Chavez. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Agi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna na balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, April 24, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Ma'am Leia Salanatin Dulaugon nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa tanan naton nga mga FB live viewers. Thank you. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.